handa na pagpapala sa bawat isa sa amin, Lord. Open our hearts, open our minds, Panginoon. Pagpalain niyo po, Jesus, ang inyong pong lingkod na inyong gagamitin sa oras na ito, Lord Jesus. Wala po akong magagawa, Panginoon, kung wala ka. Lord, be with us today. Be in the center, Lord Jesus, na aming pong gagawin, na aming pakikinig sa inyong mga salita. Ikaw, Lord, hallelujah, ang patuloy po na pumagitna sa bawat isa sa amin. Muli, Lord Jesus, ang pinakamataas po na papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah. Muli po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon for this wonderful opportunity na muli po makatayo sa inyo pong harapan. And I would like to give this sermon, The Harvest in Your Obedience. The harvest in your obedience. Sabihin natin, the harvest in your obedience. Amen. Praise God. At ngitian niyo po ang inyong katabi. Praise God. At tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Taas kamay yung nakatanggap na ng 13 month. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan, ano mo yan, mga kapatid, madedetect mo sa mukha ng tao kung natanggap na yung 13 month, kung hindi pa natatanggap, at kung ubos na yung 13 month. Ubos na. Hallelujah. Praise God. At this is the season of giving. This is the season na, kumbaga, warm yung feeling. Amen. Na makikita natin sa mga tao, yung sa amin doon po sa Baybandang Binyan, sa may Southwoods po, no, every Saturday, ramdam mo na, actually, nauuna na sila mag-New Year kasi every Saturday may fireworks na doon eh. No, na parang, so, ang bilis ng panahon, mga kapatid. It's going to be another year again, another year that is filled with blessing, another year that is filled with memories and thanksgiving sa ating Panginoon. Truly, mga kapatid, tinawid po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sa panibagong taon. And speaking of panahon, speaking of time, no, mga kapatid, hallelujah, dito po sa atin sa Pilipinas, amen, meron po tayong, ang ating mga magsasaka ay meron pong annual na challenge, no, pagdating sa wind cycle. Taon-taon yan. At eto, mga kapatid, kung simula pa bata tayo, narinig na natin sa balita, yung dalawang terms na ito, kumbaga main seasons, ika nga, na dinidikta ng hangin. Una doon ay habagat. Oh, habagat. I-channel ko lang yung inner mangtani ko. Yung habagat, mga kapatid, yung southwest monsoon, amen, it occurs from June to September. June to September. It is characterized daw po, meron daw siya, warm yung hangin at ganun din pumapalo sa southwest, galing Indian, tapos papunta sa Pacific, southwest dito. No? At ganun din, mga kapatid, ito daw po, pag may habagat, nagdadala ito ng heavy, widespread, and often pabugso-bugsong ulan sa bansa. Especially dito po sa atin sa Luzon, Metro Manila, Central Luzon. So mga during nung June to September, ito din yung panahon na madaming bagyo. Kasi nga po, kung alalahanin natin sa science, no, kaya nabubuo yung mga bagyo kasi umiikot yung mga mainit na tubig. Diba? Umiikot siya, nag-form siya ng bagyo. This is during those times. At during those times din, mga kapatid, na palaging may suspension ng klase, June to September. So, yun, habagat yung nagko-cause nun. On the contrary naman, meron tayong amihan. Yan, amihan. At northeast monsoon naman ito. Ito po yung nangyayari October to late March. So right now, sa weather forecast natin, tayo po ay nasa amihan. Okay, nakikinig. Amen. So tayo po ay nasa amihan. Ito naman po ang dala nito, yung kanina warm. Ito naman po, malamig. Malamig at dry na northeast na hangin nanggagaling po sa mainland Asia. So parang pag ganun naman siya. Pag ganun, pababa. Yan, papunta sa atin. At ito naman po, ang dinadala nito, fair weather, mas malamig na temperatura. No, mga kapatid. Katulad niya, lately, kapag natutulog po ako sa bahay, di na ako nag-electric fan sa gabi.
Kasi sobrang lamig. Giniginaw na ako. Kahapon, mga kapatid, Lord to God, galing po kami ng Nasugbu, Batangas. Napadaan kami dito sa may Tagaytay banda. Sobrang lamig sa Tagaytay. Tapos nakikita niyo yung ulap na sobrang baba. Tapos dumadaan sa loob ng sasakyan. So nag-windows down. Pumapasok yung clouds dun sa loob. Ang lamig. Lamig, mga kapatid. And ito yung gantong panahon. Amen? Yung amihan po na tinatawag. At ikaw, tayo, kunyari, bilang magsasaka, kailangan mong isipin at planuhin mabuti kung paano ka maghahanda sa tagtuyot. Okay? Kasi maaaring mag-extend yung amihan, baka maaaring mag-extend, hindi lang late March, papunta na siya ng June. Ganun din, lalong baka din mag-advance yung habagat. No? Mauna yung habagat. Ganon din, mayroon tayo tinatawag na climate change. Na imbes na marahan, saktong ulan lang po yung darating, biglang may flash flood, may soil erosion, at kalamidad na sasalubong sa iyo at sa iyong pananim. Ang panahon na ito, kung saan naghihintay ang mga magsasaka, isang panahon na nasusubok ang katatagan. Ito po yung amihan. This is the time na naghihintay yung mga magsasaka kasi they want the rain. Gusto po ng mga magsasaka yung yung ulan. Kasi yun yung nagpapatubo ng mga pananim. And right now, they are on the amihan season. Doon siya nagpe-prepare. Ngayon po, kapag hindi inaasahan yung panahon, either napatagal yung amihan, yung dry season, o napaaga yung yung mga ulan na malakas gawa ng mga bagyo, hindi yan maganda sa mga pananim. Amen? At I truly believe that farmers are a cornerstone of a country. Dito nanggagaling yung mga pagkain natin. Wala tayong only rice sa mga inasal kung wala yung mga magsasaka. Tag-iisang cup lang. So, this is a cornerstone of everything, no? Especially when it comes to the food. So, importante, vital po yung kanila. So, yung kanilang pagpe-prepare, paghahanda. At onting slight na hiccup lang, maaring milyon na pesos ang mawawala. Amen? Ngayon, let's go to the dictionary. Nung ako po ay nag-aaral, mga kapatid, for this sermon, sinerch ko yung word na drought. Alam ko yung word na drought, pero I just want to see the definition of it. And it says here, a prolonged period of abnormally low rainfall leading to a shortage of water. Mahabang panahon daw po ito na merong mahinang pag-ulan na nagdudulot ng mababang water supply. Okay? Drought, tagtuyot. Pero ang tagtuyot po ay hindi pagkawala ng ulan. Okay? Kasi pag inisip natin, pag dry, drought, tagtuyot, wala, as in zero. Pero hindi daw po nakalagay na sabi lang, onti lang water. At mas madalas lang pong maaraw kaysa sa umuulan. Okay? Bear with me, mga kapatid. We will get to that point. I would just like to lay down the foundations. No? So, now, na-establish natin, mga kapatid, yung 2 seasons. The amihan, the habagat, kung paano kailangan mag-strategize sa mga magsasaka. Okay. We look into ancient Israel. There's also the same concept na nag-i-exist sa Old Testament. Ngunit, iba po yung kanilang tawag dito. Amen? The climate in ancient Israel, katulad today, merong primary seasons din. Iba yung tawag nila. Yung isa, wet season, October to May. Ganun naman silang dry season, June to September. Okay? And during nung June to September, rain is extremely rare. Madalang ang pag-ulan sa loob ng buwan na iyon. Ang tawag nila dun sa nauna, sa wet season, amen, is, kumbaga, since mayroong wet at may dry season, no, may tinatawag sila na Yore at Malkosh. Ayan, Yore at Malkosh. Ano yung sabihin ng Yore at Malkosh? Yung Yore po, early rain. Amen. The autumn rains that arrived in October, November, crucial for plowing and planting. So dahil yung dry season hanggang September, pagkatapos noon, papasok yung Yore, yung early rain. Okay? Ito yung panahon na may ulan, pero pabugso-bugso lang,
ito yung perfect para lumambot yung lupa, para pwede silang magtanim. Ngayon na natanim na nila, papasok na yung Malkos, yung latter rain. Ito yung mas malalakas na ulan, around March, around April, at ito naman yung magbibigay ng kinakailangan na tubig para sa mga halaman before mag-dry na panahon ulit. Okay? Ngayon po, in Genesis 26, mababasa natin, mga kapatid, yung story ni Isaac, na kung saan siya po ay natasa ng Panginoon na manatili sa Kanaan noong panahon ng tagtuyot. Amen? Naalagay po dyan, tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya't naarating si Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filisteo. Okay. So, meron pong tagtuyot na nangyari doon sa panahon ni Isaac. Amen. Sa Kanaan. At because of that, the people are preparing, amen, and even Isaac, napamove siya. Gumalaw siya doon, even doon sa ibang bayan para to prepare for the drought. Amen. Para maghanda sa tagtuyot. Ngayon, mga kapatid, kung titignan natin yung verse na iyon, it is referencing Genesis 12:10. Nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain ng Kanaan. Kaya umalis doon sina Abraham at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Ngayon, mga kapatid, ni-reference ni Genesis 26 yung verse sa Genesis 12:10 na ang sinasabi ay si Abraham. Katulad ng panahon ni Abraham, nagkaroon ulit ng ganong type ng tagtuyot sa panahon ng kanyang anak na si Isaac. Sa chapter 12, makikita po natin na itong senaryo na ito, pareho na meron tagtuyot. Amen? Inutusan po ng Panginoon sa Genesis 12:1-2 si Abraham na pumunta sa lugar na itinuturo niya. Babasahin natin, mga kapatid, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. This is because of said drought. Ngayon, mga kapatid, dahil sa drought na iyon, amen, the Lord is telling Abraham to move. Umalis ka dyan sa bayan kung saan ka lumaki at pumunta ka doon sa lugar na aking tinuturo. Umalis si Abraham. Sumunod siya. Umalis siya eh. Kaso, mga kapatid, may problema. Ang sabi ng Panginoon, doon sa lugar na tinutukoy niya, yung promise sa kanila. At yung lugar na tinutukoy ng Panginoon dito, mga kapatid, Kanaan. Ang naalagay dito, saan pumunta si Abraham? Pasaway din to eh. Pumunta siya patimog, pumunta siya saan? Sa Ehipto. Kailan pa naging Kanaan yung Ehipto? No? And dahil nga sa kanyang pagpunta doon, pagdating doon sa Ehipto, sinabihan niya pa itong kanyang asawa, sabi niya doon sa kanyang asawa, dahil nga nandun sila sa Ehipto, ibang lugar, foreign lang, sabi niya, magpanggap ka na kapatid ko. Sabi naman ni Sarai, bakit ako magkailangan magpanggap ng kapatid mo? Kasi masyado ang maganda eh. Aangkinin ka ng mga tao dito kung kapatid kita. Kasi kung asawa kita, papatayin nila ako para ikaw yung asawa. Ngayon kung kapatid, quits lang, okay lang. Kasi kapatid naman eh. He wants to deceive pa. Dinamay niya pa yung kanyang asawa. Pero ano nangyari? If we read the rest of the chapter, nakuha pa rin naman ng paraon, si Sarai, at kailangan pa silang i-rescue ni Lord, no, by bringing the plagues. Nakakatawa pa, mga kapatid, kung titignan niyo po yung chapter na ito, parang mas may point pa yung Pharaoh kaysa kay Abraham. Sabi ng Pharaoh sa kanya, sa 18, kaya si Abraham ay pinatawag ng paraon at tinanong, bakit mo ginawa to sa akin? Ba't hindi mo sinabing asawa mo yan? Ang sabi mo, kapatid mo siya. Kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. O ito na ang asawa mo. Kunin mo na siya at lumalis na kayo. Because of the plague. No? So imagine, parang sa point na to, mas nakakatawa kasi mas may point pa yung paraon kaysa kay Abraham. Ba't di mo na lang sinabi? Asawa mo pala eh. Kinuha ko pa kasi akala ko kapatid mo eh. And, now, the contrast to this, no? We can see na ang inutos ng Panginoon kay Isaac, ganun din ang inutos niya kay Abraham. Same thing. Amen? Following me?
Same thing. Sinabi niya na pumunta ka doon sa lugar na aking tinutukoy. Kanaan yun. Ganun din sinasabi niya kay Isaac. Amen? Pero this time, makikita po natin na even though Isaac moved, di ba sabi niya, umalis siya, pumunta siya sa Gerar, nasa sakupan, hallelujah. Sa Gerar, etong Gerar, pag tinignan natin, ito po ay nasa loob pa rin ng Kanaan. Yes, gumalaw siya, pero nandun pa rin siya sa loob ng promise. Hindi siya umalis. Unlike itong si Abraham na pumunta ka doon sa akin tutukoy sa Kanaan. Pumunta siya sa ibang lugar. Amen? Genesis 26:12, ang sabi doon, ng taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasanda ang ibayo ang kanyang inani. 100-fold, 100 times yung kanyang inani. Pinagpala siya ng Panginoon 100-fold. Hindi lang doble, hindi lang triple, pero 100 times. Multiple times. No, mga kapatid, just because he remained obedient to what the Lord wants him to do. Amen? Tayo po, mga kapatid, ay makakaranas ng tagtuyot sa buhay natin. Some of us dito, mga kapatid, baka dumadaan na sa tagtuyot at this moment. Ano po, hindi natin alam, yung ating katabi dumadaan sa tagtuyot. Ikaw, ang saya-saya mo sa iyong 13-month, yung katabi mo, wala. Hindi natin alam. Pero because we're all smiling here, we're all in the church, hindi natin alam. And ang nature natin bilang tao, mga kapatid, sinasabi sa atin na kapag panahon ng tagtuyot, tayo po ay magpapanik. Ang nature natin bilang tao, sinasabi na gumalaw agad, kumilos ka agad. Kasi kung hindi, magugutom ka, wala ang pambayad sa kuryente at tubig, walang baon ng iyong mga anak. And it is our nature, mga kapatid, bilang tao, to always find solution na sa tingin natin logical. Amen? This is all good and well. Nature po natin yan eh. Hindi natin madideny. Pero let us not forget na makinig muna dapat tayo sa sinasabi ng Panginoon sa atin before we decide. Yung desisyon ko ba na kumilos agad ang layunin ng Panginoon sa akin? Yung desisyon ko ba na lumipat ng trabaho para sa mas magandang kita ang layunin ng Panginoon sa akin? Yung desisyon ko ba na magpaliban ng gawain para sa dagdag kita ang layunin ng Panginoon sa akin? Yung desisyon ko ba to withhold my tithes and offering para may dagdag savings ang layunin ng Panginoon sa akin? Aminin ko, mga kapatid, hallelujah, madali pong sabihin yan. Badi iyan, dali sabihin naman niya siya sa'yo. Siyempre, sasabihin mo lang yan. Pero mga kapatid, alam natin mahirap gawin. For sure, ganun din po yung nararamdaman ni Isaac sa panahon na yun. No, during that drought, he wants to move out of Canaan kasi nga may tagtuyot doon sa kanyang lugar eh. Kung nasaan siya doon sa kanyang comfort zone, merong tagtuyot, merong problema, merong kabigatan. Lord, wala naman ako nakukuha dito eh. Ba't ayaw mo ko paalisin? Doon sa kabila, mas maganda. Doon sa kabila, merong pagkain. Ba't ayaw mo ko paalisin dito? For sure, yung nature ni Isaac, although it is not said in the Bible, but our nature bilang humans, ganun ang ating pag-iisip. Lord, hindi ko maintindihan bakit ayaw mo kong palipatin. Nandun yung blessing sa kabila, oh. Hallelujah. Pero sumuway po ba si Isaac sa Panginoon? No. The Lord wants us to prosper, mga kapatid. Believe me, the Lord wants us to prosper. Believe me, mga kapatid, gusto po ng Panginoon na magka-blessing tayo, magka-pera tayo, mabili natin yung ating mga pangangailangan. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Believe me, mga kapatid. Pero paano po tayo pagpapalain ng Panginoon kung hindi po natin pinapakinggan at kinukonsulta siya sa mga desisyon natin? Yes, our money, our survival is important. Pero kung tayo po ay kikilos ukol doon sa ating naisip na sa tingin po natin ay maganda, baka matulad po tayo kay Abraham. Na lalo pang nagkaroon ng aberya dahil hindi po natin pinakinggan si Lord. Dahil hindi po tayo nanatiling matapat sa Kanya. Hallelujah. Nakita natin yung contrast eh. No? Yes, umalis siya. Sinunod niya yung kanyang sarili. Yes, na-rescue siya ng Panginoon. Okay siya ni Sarai. Pero there's consequence pa. People have to be hurt.
Kailangan pang dumaan sa dami-daming bagay instead na diretso na sa pagpapala. Bakit? Kasi sinunod niya kung ano yung rational sa kanya. Mga kapatid, let us not fear the drought. Huwag po tayong matakot at mangamba sa tagtuyot. Because again, the drought only means less. Mas onti lang po. Pero hindi po ibig sabihin nun ay wala. Kung tayo po ngayon, mga kapatid, ay nagdaraan sa tagtuyot, mga kapatid, onti lang, ibig sabihin, yes, onti lang, pero hindi ibig sabihin na inalis ng Panginoon lahat sa ating buhay. Ibig sabihin, inalis ng Panginoon lahat na ating pagpapala sa ating buhay. Bakit? Nakalimot po ba ang Panginoon nung time na tayo po ay nahihirapan? Nung tayo po ay walang bonus sa trabaho? Nung biglang nagsabay-sabay lahat ng bayarin? Yung credit card, yung kuryente at tubig, nagsabay-sabay? Pinabayaan po ba tayo ng Panginoon? Tayo po ay nakatayo sa panahon na ito dahil po sa Diyos. Tayo po ay nakapunta rito dahil po sa Diyos. Kahit wala tayong pamasahe, nakapunta tayo. Tayo po ay naangiti pa rin kahit mabigat. Kasi dahil po sa Diyos. Kanina I was listening to Sunday School by Brother Dexter. Hallelujah. And na-confirm po na-confirm po ng Panginoon yung nais niyang sabihin when it comes to the drought. When it comes to farming, kanina, di ba, meron po bang nag-e-expect ng harvest nang hindi nagtatanim? Bakit tayo mag-e-expect ng harvest kung hindi tayo nagtanim? Ano po? Hallelujah. And sabihin natin, basically, tagtuyod nga, what can I plant? wala naman akong meron ngayon. Ano? But again, we see that even if we just stayed, just like Asa, if we just stayed in the Lord, if we hold on to the Lord, hallelujah, there is going to be something that is going to happen afterwards. Hindi po ibig sabihin na dumadaan po tayo ngayon sa tagtuyot ay wala na po ang Diyos. Siguro po para sa atin hindi umaapaw yung blessing. Pero the Lord says na hinahanda niya po tayo na sinusubok po ang ating pananampalataya. During this dry season, mga kapatid, just like the farmers, no? During this dry season, ito yung panahon na nagpe-prepare sila. Yes, itong dry season, wala tong ani. Walang ani, walang pera. Pero this is the time also that they prepare. Paano sila makakapaghanda sa pagtatanim kung umuulan? Amen? Ngayon, paano tayo maghahanda sa pagpapala ng Panginoon? Hallelujah. If the Lord is not going to give us time to prepare, mga kapatid, hinahanda lang tayo ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ng Panginoon. At katulad ng isang magsasaka na naghihintay at nagpaplano para sa cycle ng ulan at hangin, dapat maging ganun din po tayo. Ang ating pong buhay ay hindi palaging panalo. Minsan nalulugi tayo, minsan natatalo. Minsan sinasagot ni Lord yung ating mga panalangin, pero minsan naman ay iba ang kanyang kasagutan. Aware tayo dyan, mga kapatid. Kanya-anya tayo, meron tayong testimony pagdating dyan. You prayed for something, iba ang sinagot ni Lord. Iniyakan mo na, niluhod mo na, iba ang kasagutan ni Lord. Yes, lahat tayo, mga kapatid, may ganyan-ganyang story. Pero yun po ang maganda sa buhay natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, na ito po ay isang cycle. Na kung tayo po ay nasa ibaba ngayon, kung feeling natin wala tayong trabaho, wala tayong pera, tandaan po natin na ang next nito, pagpapala na. Hallelujah. Hindi naman natapos, mga kapatid, kay Isaac, no? Nung siya ay nasa tagtuyot, di naman natapos, mga kapatid, na hanggang doon lang yung verse. Pag nag-move ka ng a few verses after nun, sinabi doon, pinagpala si Isaac ng 100 times. Woo! Kapatid, ako ngayon ay nasa tagtuyot kasi alam ko sa susunod, I will be blessed by the Lord 100 times. 100-fold. Hindi ako mananatili sa ganito. Just like the farmers strategize our harvest. We strategize our harvest. Panibagong taon na po ang papasok. Simulan na natin ang magtanim sa Panginoon. Sakto, December. Amen? Kanina, meron po tayong, ako din, meron tayong mga kapatid, hallelujah, na nakatanggap na ng blessing. Amen. Nakatanggap pa, meron pa, mga kapatid, hindi pa tapos.
And also, this is the season of plenty. Kaya let us strategize. Ngayong madami, let us also strategize. How would this work? Kasi alam natin mga kapatid, there's always wins, there's always loss. Merong panahon na madami, merong panahon na onte. Ngayong madami, how should we prepare? Amen? Baka naman kaya po tayo nandito sa church because there is plenty. Paano po kung wala na? Paano po kung drought na? Kung tagtuyot na? Are we going to remain? Sure, pwede po tayong gumawa ng paraan katulad ni Isa, pero wag na wag po tayong lalabas at aalis sa pangako ng Panginoon. Kapit lang mga kapatid, hindi po natin alam kung ano po ang pinagdaraanan ng bawat isa, but rest assured, the drought is not permanent. The drought is not permanent. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. I was reading Psalms 34 nung nakaraan po, verses 17 to 19, no? Nung nakaraang gabi lang, mga kapatid. Hallelujah. And I am familiar with this chapter, this set of verses. Familiar ako dito, mga kapatid. And try ko siya basahin ng paatras, just to see. No, kasi nakita ko yung 19, sabi doon, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. So 19, sabi ko doon, ang ganda. Tanggapin po natin mga kapatid na meron tayong mga problema. Na tayo po, kahit tayo ay mga mananampalataya, tayo po ay dumaraan at dumaranas ng pagsubok. Ngayon mga kapatid, sometimes in our life, pride also stops us from asking help kay Lord. Hindi na ako pupunta ng church kasi marami na ako absent. Hindi na ako makakapupunta ng church kasi ilang linggo na ako nakapagpaliban sa gawain. Nakakahiya na. Kung tayo po mga kapatid ay nakakaramdam ng udyo na pumunta sa gawain, let us do our best na wag nang pigilan ang ating mga sarili. The verse says that the Lord will deliver us. Ang kasagutan pala na sa salita niya. Ngayon, paano tayo makakatanggap ng kasagutan kung liban tayo ng liban? Sabi ng Panginoon, I will deliver you. Ano po? Recognize our affliction. Let us recognize our affliction. Then God will deliver us out of it. Yun yung aking naramdaman while I was reading 19. Verse 19 is good. Ngayon, napascroll ako. I was reading on my phone kasi gabi na po doon and sa Batangas. So, I don't have my Bible with me at that time. And napascroll ako. Nabasa ko yung 18. Sabi ko, the Lord is nigh unto them that are of a broken heart and saveth such as be of a contrite spirit. Sabi ko, sakto Pwedeng basahin ng paatras? 19, many are the afflictions of the righteous. Lord, meron akong affliction. At dahil may affliction ako, meron akong kabigatan, broken-hearted ako. Sabi sa 18, malapit daw ang Panginoon sa broken-hearted. Wow, pwede pala yun. So I continued. It break my heart when I read 19. Pero, nung binasa ko yung 18, lalong tumago sa akin Hallelujah. Right now, mga kapatid, I will not go into the details, but I am also facing an affliction of my own. Ano po, mga kapatid? So, hindi ko pa siya matatawag na testimony, kasi testimony meron, kumbaga tapos na. Hindi pa siya resolve But, as I read verse 19, mga kapatid, that I realized this is my affliction. And a tear fell in my eye. As the word says, aalisin at ililigtas tayo ng Panginoon sa ating affliction. Na yung ating mga problema ay alisin ng Panginoon. Diba? Pero nung sinabi sa 18 na malapit ang Panginoon doon sa mga may affliction, doon sa mga may broken heart, it says that the Lord is near to me. Malapit pala yung Panginoon sa akin kasi may problema ako. Sakto-saktong Pasko, pero yung iba ay gipit, mga kapatid. Sabi ko, hallelujah, I cannot say this as a testimony, but I want to share this with everybody as a kind of a mindset. Hallelujah. Going into this new year, mga kapatid, just a few weeks back, almost a month, nag-advise po yung aking boss doon sa company kung saan ako nagwo-work. And
Sinabi niya, Francis, hanap ka ng kasi online lang. Sabi niya, Francis, hanap ka ng tahimik na space. Kasi this was the time na pumunta ako, nag-report po ako sa office. So, hanap ka ng space, wala kang katabi. I am going to tell you something serious. Sabi ko, sige po. During that time, I'm already getting a hunch. Because ako, tinitingnan ko po yung analytics ng kumpanya. And this year, hindi na-reach ni company yung target numbers niya, target figures. Amen? So, yung boss ko, okay na, ganyan. Sabi niya sa akin, Francis, because we are unable to hit the numbers that we are aspiring, that we are reaching for this year, it is unfortunate, pero we may not be able to have you next year. So sabi ko, this was during November, sabi ko, ano na next? Kasi this is my first employment and I've been in this company for 3 years and nagulat ako because of this sudden change. Sabi ko, so now I have to go back to find another job. Ayusin ko ulit yung resume ko and everything to find another one. Dahil hindi na-hit ni company yung kanyang numbers, they have to let go of some people. And unfortunately, I was one of those people. However, it's quite bizarre, mga kapatid, na instead of feeling anxious and fear at that moment na wala akong work, I remember that the Lord will not remove us sa isang lugar kung hindi niya tayo hinahanda sa mas maganda. Instead of feeling fear, instead of feeling anxious na, Lord, paano to? Pagka January, wala na akong work. Instead of feeling that, mga kapatid, hallelujah, I lean to the Lord. And the Lord says, hallelujah, na aalisin niya tayo sa lugar kasi meron pang hinahanda sa atin. Instead of feeling that, I felt excited. I felt excited in my bones, mga kapatid. Na-excite ako. Bakit? Kasi Lord, paano mo tatapatan yung work from home, good pay, tapos very healthy na work environment? Lord, paano mo hihigitan yun? Na-excite ako, Lord, kasi bakit? Kasi gusto kong makita kung paano hihigitan ni Lord yung blessing niya sa akin dati. Ngayon, mga kapatid, hallelujah, I want us to have that same mindset na yes, we are in this place na there is uncertainty. Yes, there is fear. Yes, I am anxious. Panginoon, hindi ko po alam kung ano ang kaatayuan ko sa susunod na taon. Lord, hindi ko alam, Lord, ganito, ganyan. Hallelujah. Let us have this mindset that the Lord will not tell us to move, that the Lord will not remove us from this place kung wala po siyang hinahanda na mas maganda para sa atin. Just like Asa, the Lord asked him to stay in that place. Yes, he remained within the vicinity. Gumawa siya ng paraan. Yes, hindi ako lumalayo, Lord. Hindi ako lumipat ng bansa. Dito lang ako. Pero gumawa siya ng paraan. And it is acceptable. Why? Because he is still inside of the promised land. Ngayon, mga kapatid, I will not stop you from making a decision sa inyong mga baga, sa inyong mga buhay, mga kapatid. I will not stop you. But, hallelujah, let us still and let us remain in the Lord. Especially this coming New Year, mga kapatid. Kailangan po natin ng gabay ng Panginoon. And as I read verse 17, the righteous cry and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. Naku mga kapatid, sabi ko sa inyo, when I read this, tulo na talaga yung mga luha ko. The righteous cry and the Lord heareth. Lord, meron akong affliction. This is my affliction. Sa 19 sabi, meron akong affliction. Yes, lahat tayo mga kapatid. I want us to recognize our affliction. At the same time, sa 18, paatras no mga kapatid, sabi din, the Lord, malapit ang Panginoon sa atin. Katabi natin ang Panginoon. And sabi dyan sa 17, na sa ating mga iyak, sa ating affliction, sa ating broken heart, naririnig po tayo ng Panginoon at tayo po ay i-deliver ng Panginoon sa lahat ng bagay na ito. Sabi niya, itatawid tayo ng Panginoon sa lahat ng ating problema. Just like me, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, I am facing problems like the rest of us. Even though ako po ay umaawit, kumakanta, tumatayo po sa inyong harapan, I am also experiencing the same affliction that all of us have. Pero ganun mga kapatid, despite of that, I remain positive and I remain hopeful in the Lord. Yes, because of that, did I stop going to church? Because of that,
news na narinig ko from my superior, did I stop going to church? Did I stop giving my offering to the Lord? No. Even though I don't know na, even though I have my savings, pero kung mawala yung savings ko, maubos, tapos wala akong work, paano ako mag-function? Pero because of that, did I withhold it? No. Kasi alam ko, na may hinahanda ang Panginoon natin. Yes, the answer is not yet here, mga kapatid. Yung ating pong kasagutan sa ating mga panalangin ay wala pa po. Pero it is on the way. Yes, hindi pa po natin nare-receive yung blessing, pero don't worry. Papunta na yon, mga kapatid. Wala lang tayo, hindi lang natin matrack, katulad ng ating parcel sa Shopee at sa TikTok, hindi natin matrack kung nasaan na. Pero believe me, mga kapatid, it is already on its way. Hallelujah. That's why, wag nating harangan ng daanan ng pagpapala. Give it our best to the Lord. One final stretch, patapos na po ang taon. Ibuhos na natin lahat sa Panginoon. Give it your best praise and worship. Sa iyong pag-awit, give it your best. Sa iyong pagsigaw, give it your best. Sa iyong pagtalon, give it your best. Sa iyong pagsayaw, sa iyong pagbibigay, sa iyong pananalangin, give it your best. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. As we look back to the goodness of God, as we look back to the blessings of the Lord, Jesus, ngayon, hallelujah, ako po ay dumadaan sa pagsubok. Panginoon, ngayon po ako ay dumadaan sa matinding paghihirap. Lord, Paskong Pasko, pero bakit ganito ang aking pinagdadaanan? Lord, there is a new year, there is uncertainty na naman. Lord, bakit? Bakit isasakto mo sa panibagong taon? Ba't mo isasakto sa Pasko? But the Lord says, trust me, anak. The blessing is already on its way.